Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sirah. Ay, ano ba ngayon? Merkules? May diba? Ito na yung nabuklat ko. Kunin na natin to inshallah. So ngayon sira na lang inshallah. Tapos bukas na natin kunin yung yung araw ng paghuhukom. So doon sa paghahanda nila sa hijrah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbanggit na rin sa kanila kung saan sila pupunta. Yung mga nauna na, 'di ba? So bago pa man 'yun, sinabihan na sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan sila patungo. So iniulat ni Imam al-Bukhari wala kay Aisha radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muslimin, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Muslim, anni uritu dara hijratikum. Ipinakita sa akin ang lugar ng inyong hijrah. Data naklin bayna labatain. Ito raw ay nasa pagitan ng mga puno ng dates. So ganun yung Madina talaga nung una pang panahon. Parang Taif. So tinataniman siya ng dates. At nasa pagitan daw ito ng dalawang labatain. Yung labatain na tinutukoy dito, yung pagputok ng bulkan, di ba mag-iiwan yun ng laba. Laba yun na dumaloy. So yun yung tinutukoy niya. Ang laba kasi kapag tumigas, nagiging bato yun eh. Bato na matigas at matalas. So yun yung nandoon sa likod ng Madina. Napapagitnaan sila kumbaga. Kaya nga doon sa Ghazwatul Khandaq, hindi na sila naglagay doon ng hukay. Kasi hindi naman makakadaan doon basta-basta yung mga kabayo at mga tao eh. Kasi yung lugar na yun, matalas yung mga bato doon. Hindi basta-basta makakadaan doon yung mga tao at kabayo. At syempre doon na rin nakaharap yung mga bahay nila. Meron na rin mga pader doon. So nilagyan na lang nila ng hukay yung bandang harapan para hindi makapasok yung kalaban. So nilarawan niya ito sa ganitong pagkakalarawan. Wahuma al-hurratan o al-harratan. At ang dalawang lugar daw na ito ay dalawang lugar na mainit. Fahajara man hajara kibalil Madina. So yung ganung nasabi ito sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naghijra na yung mga nais na maghijra. Waraja'a amatun man kana hajara bi ardil habasha ilal Madina. At dito sa kanilang paghihijra, yung mga natitira pa na naiwan doon sa Habasha, doon sa Ethiopia. Kasi marami pa naiwan doon eh, sina Ja'far. Naiwan doon yung kapatid ni Ali bin Abi Talib, nandun sila, nanatili. Umalis na lang sila ng Habasha nang nakapaghijra na patungong Madina. So hindi na talaga sila bumalik ng Makkah sa mga panahon na yon. Watajhasu Abu Bakar kibal al-Madina. At gayon din, Watajahaza Abu Bakar kibal al-Madina. At kabilang sa mga naghanda na nga, although may mga nauna na, si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mas matindi yung kanyang paghahanda. Kasi nga hinahangad niya talaga na makasama siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paghihijra. Hindi siya nauna. Pag gusto niyang makasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gusto niyang matiyak na magiging matiwasay yung hijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami siyang inihanda. Naghanda siya ng pinakamabilis na kamelyo at iba pa. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi sa kanya, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala rislika fa anni arju an yu'dhana li.
Sabi niya kay Abubakar, "Maghintay ka lang ng kaunti kasi inihintay ko pa na pahintulutan ako na maghijra." Inihintay pa niya yung utos ni Allah. Inihintay pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang utos ni Allah na siya ay maghijra. Faqala lahu Abu Bakr, sinabi sa kanya ni Abu Bakar, "Wa hal tarju dhalika bi abi anta?" So, sabi ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, may sakripisyo na ba ang aking ama para sa iyo? Gusto mo ba 'yon? Kumbaga, gusto mo ba talaga na ah, maghijra? So, yun, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oo. Fahabasa Abu Bakar nafsahu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li yashabuhu. So hindi umalis si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu upang masamahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alla farahilatin kanata indahu waraq samar. Si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sige na, ihanda na niya yung dalawang masasakyan nila. At inihanda niya yung mga ito sa pamagitan ng pagpapakain daw ng dahon ng samar. Yung samar, isang puno ito dun sa kanila na masustansya daw yung dahon nito. Yung tinignan ko yung translation nito, tong samar, acacia daw eh. May acacia nga siguro talaga nga dun sa lugar nila sa Madina, lalo na nung unang panahon. Wa huwa al-khabtu, yung samar, ito rin daw yung khabtu, ayun nga yung acacia. At inihanda niya raw ito ng 4 na buwan para kumbaga maging malakas at masigla at nakahanda sa malayong paglalakbay. So doon sa pagsimula ng hijra nga, lalong-lalo na nauna na yung ibang mga sahaba, sina Abu Salama, sina Abdullah bin Jahash, si Omar, si Suhaib ar-Rumi at iba pa. Alam ito ng Quraysh, hindi ito nalilingid sa kanila. At alam nga natin, yung Quraysh, kapag meron silang pakikinabangan doon sa Muslim na aalis, pinapahintulutan nila ito na umalis, hindi nila hinaharang. Lalo na yung merong mga maiiwan na bahay, lupa at ari-arian. Kasi pakikinabangan nila kakamkamin nila. Katulad ng nangyari doon kay Suhaib ar-Rumi. Na sinabi ni Suhaib ar-Rumi, "Iwan ko na sa inyo lahat ng yaman ko, papayagan nyo ba ako?" Sabi nila, "Oo." Ganun kakapal yung kanilang mga mukha. Na hindi kanila paalisin liban na lang na may pakikinabangan muna sila sa iyo. Siyempre, yung mga wala sigurong may iwan, yun naman yung pinahirapan nila. Hanggang sa mag-iwan muna ng anumang pakikinabangan ng Quraysh. Tukong-tuko talaga eh. Makikita natin maraming ugali ni Tuko. Ugali ni Paraon, ugali ng Quraysh, ugali ng mga Hudyo. Di ko alam, Muslim ba yan eh. Di ko alam kung Muslim ba talaga yan. Walang mara'al musyrikuna anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kad tahajjazu wa kharaju. Nang nakita ng mga musyrik ng mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naghahanda sa hijra. At ang iba nakaalis na. Wa hamilu wasaqu ad-darara wal atfal wal amwal il Ausi wal Khazraj. Nang nakita nila na ang mga ito ay naghahanda, nadalhin ng kanilang mga pamilya, anak at yaman patungo sa Aus at Khazraj, asabathum al-kabah wal hazn. Sila raw ay nakaramdam ng kumbaga kalungkutan. So, nakaramdam din ng kalungkutan yung Quraysh. Kasi marami sa mga tao na ito kamag-anak din nila eh. Yung iba naman, wala naman silang problema sa mga tao na ito. Iba, di ba, mga anak pa nila. Diba si Utbah bin Rabi'ah, yung anak niya na si
ah, Abu Hudayfa, tapos si Suhail bin Amr, yung dalawang anak niyang bata. So, nakaramdam din sila ng kumbaga, pangamba at, kalungkutan na rin do'n sa nasasaksihan nila. "Wasawarahumul kalak walham bisyaklin lam yasbiku lahu mathilun." Nakaramdam din sila ng pangamba na hindi pa nila naramdaman noon. Kasi maaaring habang nangyayari ito, oo, ini-enjoy nila yung mga nakukulimbat nila sa mga Muslim. Mga kinakamkam nila sa mga Muslim na yaman, 'di ba? Parang dito, 'di ba, tuwing merong umaalis, o sino ba makikinabang niyan? Si Tuko din, bebenta niya uli yung bahay nang hindi niya nire-refund yung may-ari. Tulad ngayon, 'di ba? Bahay ni Musaad. O, tapos yung mga gamit pa na may iwan, o, lahat yun pwede niyang kamkamin. Lahat yun pwede niyang kamkamin. So, gano'n na gano'n yung nangyayari dito. Kaya masayad sila na nalulungkot sila, pero magkahalo yung nararamdaman nila, eh. Meron din silang pakikinabangan doon. Fakad tajassada amamahum khatarun hakiki adimun. Sige, sa kabila ng lahat ng mga nangyari na ito, yung nalulungkot, naghahalo-halo yung pakiramdam nila, eh. Natutuwa sila, may makukulimbat sila. Nalulungkot kasi mag-aalisan yung mga tao, kasi naging ghost town yung Makkah, eh. Ang daming nawala, ang daming umalis. At nakakaramdam din sila ng takot at pangamba. Kasi nakikita nila ang isang panganib na nabubuo sa kanilang harapan. Akada yuhaddidu kiyanahumul wathani waliktisadi. Panganib na kumbaga makakaharap ng kanilang relihiyon ng paganismo, na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at pang-ekonomiya na rin. Kumbaga, yung existence nila ay mayroong panganib. So, nalaman nila ito umpisa pa lang. Kasi nung kinidnap nila si Saad bin Ubada, 'di ba? Inarbor ni Mut'im si Saad bin Ubada at binabalaan ng Quraysh na si Saad bin Ubada ang nagpoprotekta ng kanilang caravan tuwing nang dumaraan ito ng Madina. Siyempre, ang kanilang relihiyon ay nasa panganib din kasi natural magkakaroon ng himpilan ng mga Muslim. Meron na silang capital. Meron na silang capital, yung Madina. At kumbaga, kung ang Makkah ay capital ng kawalang pananampalataya, ang Madina ay capital ng pananampalataya. Kumbaga, parang ganito rin, 'di ba? Hindi talaga masaya si Tuku sa masjid natin. Kasi siya, yung capital, yan yung masjid niya, yung ano, capital ng pangangamkam, eh, pangungulimbat. Masjid na negosyo. O kaya yung mga kakampi niya, galit na galit din yan sa atin kasi sagabal itong masjid na ito sa mga pinaplano nila, eh. Yun nga. Minsan, wala ka namang ginagawang pinsala sa kanila, eh, sa mga tao. Wala kang ginagawang pinsala sa mga tao. Pero kinaiinisan ka nila kasi dahil sa pag-iral mo, lumilitaw yung kanilang mga kamalian, lumilitaw yung kanilang pagkukulang. Hmm. Itong masjid natin, alhamdulillah, na itayo, wala naman tayong, hindi man tayo namamalimos sa Facebook katulad ng ginagawa nila, hindi man tayo hingi ng GCash sa mga tao, kumbaga. Pero naitatayo natin 'to, alhamdulillah, tayo mismo gumagastos, tayo mismo kumikilos. Pero yung masjid nila na ang pundasyon ipinangtayo balato ng sugal, tapos naitayo sa pamagitan ng pangungurakot sa pondo ng mga Muslim, o 'di mas lalong nakakainis 'tong masjid na ito. Tawag nga nila dito, kubo ni Satanas, eh, kubo ni Satanas. Tapos si kapitan, tawag niya dito musalla, hindi raw 'to masjid. Anong anong alam nila tungkol sa mga ahkam, tungkol sa mga bagay-bagay? Ano ang musalla, ano ang masjid? Kumbaga, anong nalalaman nila tungkol sa Masjid Dirar?
para ihalin tulad nila ito sa Masjid Dirar. Wala silang nalalaman sa Islam at wala silang nalalaman sa pinagdaanan natin. O malaman man nila nagbubulag-bulagan sila kasi kumakampi sila sa mapang-api. Ang daming ano, daming napagtatanto natin sa mga nangyayari dito. Sa mga pinag-aaralan natin, alhamdulillah, sa sira. Marami, napakarami. Mas naiintindihan natin ang sira, alhamdulillah. Meron nga nagkomento doon sa video eh. Maganda raw sana yung lecture. Kaso dami daw paligoy-ligoy. Ang daming tinatalakay na walang kinalaman. Ano walang kinalaman? O di wag ka manood ng video ko. Gusto kong komentan din eh. Pero ayoko na lang pansinin. Walang kwenta eh. Di wag ka manood. Paligoy-ligoy pa rin. Manood ka na lang ng sumasayaw ng hubad. Kung ayaw mo nung lecture dito. Yung paligoy-ligoy daw. Bahala ka sa buhay mo. Wala akong pakialam sa'yo. Yung nga, yung Quraysh, lalo silang mangangamba eh. Kasi, yun nga, katulad ng nangyayari ngayon dito nga sa Madina. Kapag lumitaw ang Madina, at makita ng mga tao na naging mas mainam ang Madina kaysa sa Makkah. Doon pa lang, threatened na yung kanilang existence sa kanilang relihiyon at sa kanilang ekonomiya. At magkakaroon na ng paghahambing yung mga tao. Magkakaroon na ng paghahambing ang mga tao. Kaya itong masjid natin, yung mga bahay natin at ano pa may kinalaman sa atin, sasabotahe talaga dito ko sa abot ng kanyang makakaya. Duwag lang yan na hindi niya tayo maharap ng harap-harapan. Pero gusto na rin tayo niyang patayin. Yung tuko na yan. Kasi sagabal tayo sa kanyang pangungulimbat Kasi sa napakahabang panahon, mukha natin yung ginagamit niya sa pangungulimbat livelihood program ko kung ano-ano. Mukha natin nakaharap. Masigla daw yung jamaa. Sino ba yung jamaa dito? Tayong jamaa rito. Mukha natin ang nakaharap. Ngayon, wala na yung mukha natin sa poder niya. Ngayon, sinisiraan niya tayo sa mga tao. Sinisiraan niya tayo sa mga tao. Kasi, magkakaroon ng paghahambing Yun nga, wala tayong gagawin sa kanya o wala man tayong ginagawa sa kanya, mamasamain niya lahat Kasi nararamdaman niya, iahambing palagi nung tao kung sino siya at sino tayo. At hindi siya mananalo. Hindi siya mananalo. Kahit anong paninira niya sa atin, lilitaw at lilitaw ang katotohanan. At bandang huli, yung mga naniniwala sa kanya, kapwa niya rin hindi matuwid. Liban na lang sa gabayan ni Allah. Yung mga naniniwala sa kanya, kumakampi sa kanya, mga kapwa niya lang din na hindi matuwid. Walang matuwid nakakampi sa kanya na kahit sino, kahit kailan, kahit saang lugar man. Kampihan na siya ng mga Maranao, Maguindanao, Tausog na may pinagsusumbungan niya. Tingnan natin kung sino yung maniniwala sa kanya o kakampi sa kanya. Kapwa niya lang din. Sa dami ng niloko niya, libo-libong tao, milyon-milyong perang nawawala. Kapwa niya lang din ang maniniwala sa kanya. Mga kapwa niya na nakinabang sa mga kinulimbat niya. Yung kinatatakutan nila. Fakad kanu ya'lamuna ma fi shaksiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min gayati quwwati ta'thir ma kamalil qiyada wal irsyad. So, wala pang ginagawa sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero kinatatakutan na nila ang magiging impluwensya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi man direkta laban sa kanila di ba? Ilang taon ba ang lumipas bago nagkaroon ng labanan sa pagitan ng Quraysh at ng mga Muslim? 2 taon. 2 taon. Pero sa mga taon na yun na dalawa, ramdam na ramdam ng Quraysh yung impluwensya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mas kumikiling ang mga tao sa kanya. Dahil sa kanyang personality niya, sa kanyang ugali, sa kanyang pamumuno, at iba't iba pa niyang mga katangian. Pagiging matuwid na kahit hindi Muslim nalalaman nila ito. Diba? Yung hindi pa propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon pa man ang tawag nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Amin. Tapos ngayon nung naging propeta siya, tinawag na nilang sinungaling. O ganyan din nangyari sa atin ngayon. Di ba? Magtataka yung mga tao.
Bakit nung unang panahon pinapakinabangan pa tayo ng tuko, 'di ba? Puri siya ng puri sa atin. Puri siya ng puri, ayan ganito ganyan, eh, mga brother ganito ganyan. Ayan may nagtuturo dito, ayan may imam dito, ayan ganito ganyan. Oh, tapos ngayon nung pumanig tayo sa katotohanan, sinungaling na rin tayo. Sinungaling, tayo ng magnanakaw at kung ano-ano pa. Samantalang noong pinapakinabangan niya tayo, kung ano nung puri niya. So gano'n gano'n. Gano'n na gano'n nangyari dito sa Makkah. Pinangangambahan nila ito. Praning sila eh, praning. Tapos kung makapagsalita si Tuko, praning daw tayo dito. Binibintang niya palagi sa atin yung ugali niya eh. Binibintang niya palagi sa atin yung ugali niya. So ganito yung nararamdaman ng Quraysh. Wala pang ginagawa sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pa sila ginigipit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kinatatakutan nila sarili nilang anino. Kumbaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may liwanag na lumabas sa kanila, tinalikuran nila yung liwanag. Ngayon pagtingin nila sa lupa, nandun yung anino nila. Takot na takot sila sa kanilang sariling anino. Takot sila na makita kung sino talaga sila at kung ano ang magiging pagtanggap ng tao sa kanila matapos na makilala ng mga tao ang katotohanan na hindi pala totoo ang sinasabi nila laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, pagdating sa usapin ng lagi nila sinasabi sinisiraan, sinisiraan. Magkaiba yung binoking sa sinisiraan. Magkaiba yung binoking sa sinisiraan. Ang masamang tao kapag nabuking naghihiganti. Pero matuwid, wala namang ibubuking sa kanya na masama kaya sisiraan talaga siya. Pero matuwid kapag siniraan, relax lang, chill lang. Kasi lilitaw din ang katotohanan bandang huli. Kaya panatag lang siya. Sila, alam din nila, lilitaw ang katotohanan, kaya alalang-alala sila. Hindi na natutulog ba ngayon At naghahanap palagi yan ng magiging kakampi. Naghahanap palagi ng magiging kakampi. So, ganito yung Quraysh. Itong ganito sa banal. Ang daming no? Ang daming nangyari sa kanila na dinadanas din natin. Alhamdulillah. So bukod pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinangangambahan din niya syempre yung kanyang mga kasama. Wa ma fi ashabihi min al-azimati wal istiqamati wal fada'i fi sabilihi. Kahit sa mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinangangambahan nila yung kanilang disiplina, pagsisikap, pagiging matuwid, at kanilang hindi pagiging makasarili sa landas ni Allah o sa pagtulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun nga, nakahanda sila na isakripisyong sarili nila para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung katulad nung ginawa ni Mus'ab bin Umair dun sa Uhud. So nakita niya nagkakagulo yung mga Muslim at para maprotektahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniligay pa niya yung sarili niya sa gitna at itinaas ang bandila ng mga Muslim. At siya na yung nataga ni Ibn Khami'ah sa pag-aakala na siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre hindi ito pinahintulutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mangyari para sa sarili niya na pakinabang. Kasi akida ito Akida ito na sa lahat ng tao magiging pinakamamahal natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So merong ang hadith, di ba? Sabi ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, wala raw tao na mas minamahal niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liban na lang sa kanyang sarili. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw yung pinakaminamahal niya na ibang tao. Kasi pinakaminamahal niya yung sarili niya. Pero sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi raw tunay na nananampalataya ang sino man liban na lamang na mahalin niya muna si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang higit pa sa pagmamahal niya sa kanyang sarili. So ganito sila, nalalaman nila. At hindi lang ang Quraysh. Kahit nga ibang mga kaharian, 'di ba, yung mga pupunta ng Madina. Yung galing ng Persia, galing ng Roman Empire. Halimbawa nga niyan, si Heraclius nagpadala ng tao doon sa Madina. At naobserbahan nga niya talaga yung ginagawa ng mga Muslim.
lalong-lalo na yung kanilang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lahat ito pinangangambahan ng Quraysh. Nagpatong-patong na. Kinatatakutan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinatatakutan nila yung mga sahaba. Thumma ma fi kabailil Ausi wal Khazraj min al quwwati wal mana'a. At kinatatakutan nila ang Aus at Khazraj sa kanilang lakas sa pakikipaglaban at gayon din sa kanilang kakayanan na proteksyonan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon nabanggit ko nung nakaraan. Maring mas matindi pa ang experience ng Ansar sa digmaan kaysa sa Quraysh. Kasi yung Ansar mula nung unang panahon ay nakikipagdigmaan sila laban sa isa't isa. Yung Aus at yung Khazraj. Diba? Nakikipagdigmaan sila palagi sa isa't isa. At maaring meron pa silang ibang kalaban bukod sa isa't isa. So kinatatakutan ito ng mga Quraysh. Kung yung halimbawa ngayon sa panahon natin ngayon, di ba? Yung Quraysh, sila yung mga mayayaman ngayon na ang libangan lang pickleball. Alam mo yung pickleball, parang tennis. Nausin, daming nahuhumaling dun eh. Pickleball. Yun yung libangan ng Quraysh, pickleball. Itong mga ito, itong Aus at Khazraj, ang libangan nila, makipagbarilan sa kapwa, parang ganun. Yung, kung umiiral man sila ngayon. Eto mga Aus at Khazraj, kumbaga ito talaga yung mga gangster na nakikipagbarilan. Pero yung, yung Quraysh, mga ka-level nila si mga Chabit, Atong Ang, yun. Pero itong Aus at Khazraj, Abu Sayyaf, yung ka-level nila. So maglalaban si Atong Ang at yung Abu Sayyaf. Sa Abu Sayyaf ako pupusta, kumbaga. Alam nila yung lakas ng kanilang kalaban. Wamafi o kalaihatain nil kabilatain min awatifis salam o salah. At nakikilala nila na sa Aus at Khazraj, naririto yung mga matatalinong mga tao, lalo na yung kanilang mga pinuno na matatalino, na nakikilala sa kanilang pagiging matuwid. Wala siyama ba'daan daku mararatul hurubi al-ahliya tila awamun minad-dahri. Lalong-lalo na, di ba? Itong Aus at Khazraj, matagal na silang naglalaban, ilang taon na yung civil war nila, kumbaga. At ngayon nag nagkaisa sila. Nagkaisa sila at naging isang bansa na lang sila. So naramdaman nila noon yung pait ng labanan at ngayon nararamdaman nila, nalalasahan nila yung tamis naman ng pagkakaisa. Napaka ganda ng kalagayan nila. Kumbaga sa moral, kung sa mga sundalo, high moral sila ngayon. Mataas yung kanilang moral na makipaglaban. Mataas ang kanilang motivation na labanan ang Quraysh. Maraming pinangambahan ang Quraysh. Kaya makikita na lang natin kung paano nila pinsalain ang mga Muslim. Yung takot nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takot nila sa mga sahaba, takot nila sa Ansar, na nga, pinagtatangkaan nila na upulahin pero hindi nila magagawa. Ang magagawa na lang nila talaga nila na pinaka marami yung siraan yung mga Muslim. Ang siraan ang mga Muslim. Yung sinasabi ni Allah, di ba? Yuriduna ayyutillahu yuriduna. Nais nila na maapula ang liwanag ni Allah, pero yun nga, mangingibabaw ang liwanag ni Allah. Alhamdulillah. Mangingibabaw ang liwanag ni Allah. Alhamdulillah. At ang kanyang relihiyon. So ito yung, kumbaga, yung motibo sa likod ng pangamba ng Quraysh. At ito na rin yung naging laman ng kanilang mga araw-araw na pagtitipon doon sa Makkah. Waliyadu billah. Ito nga, inshallah, itutuloy natin ito. Kasi ito na palapit na ng palapit yung hijrah mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, bago pa man siya maghijra, nandun na una ng mga Muslim na organize na nila yung kanilang mga sarili. Pero syempre, na-organize palalo yung mga sahaba nang dumating na doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at formally pinalitan na ang pangalan ng Yathrib bilang Madinatul Rasul. Madina, lungsod ng sugo ni Allah
sallallahu alaihi wasallam. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.